Hello, so ito yung reading natin for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Check your natal chart, guys. So, mga gusto magpa-personal reading, Madam, Space P, Space pa sa dulo, yan yung aming Facebook page. Pwede kayo dyan magpabook ng personal reading. Okay, let's start. What do we have here for the sign of Libra? Pa-comment dyan sa baba, guys, no? Ma-appreciate ko yung comment ninyo. Maraming salamat po. Pagpasensya mo na yung boses ko ngayon. Okay, pag di ka nakarelate, bigay mo sa iba yung reading. Check mo na lang yung ibang videos. You do have the Lovers, Page of Swords, Queen of Pentacles. Why do I get this feeling na yung mga iba sa inyo, you're stable, no? Kaya mo yung sarili mo, you are someone na karespeto, mataas, maybe mataas ang position mo or talagang mataas ang tingin sa'yo ng ibang tao. The problem with you is, I don't know kung masyado kang mabait or hindi mo ginagamit yung utak mo pagdating sa usaping pag-ibig. Kasi with the Page of Swords, nakakita tayo ng immaturity dito. And it could be yung iba sa inyo kaya ka na-stuck ngayon sa sitwasyon mo pagdating sa relasyon, pagdating sa maybe may marriage pang involved yung iba. Yung iba naman sa inyo, pwedeng ikaw ay naikasal nung ikaw ay bata pa. Or ang relasyon na ito ay hindi ka pa masyadong nakapag-isip masyado nito bago mo pinasok. Okay? So take only what resonates. Ba't nakakita tayong immaturity dito? Pero magaling ka. Financially stable or wala naman akong masay. Financially, hands up ako sa'yo. Pero pagdating sa love talaga, medyo sablay. Okay. Personal connect mo. Sino to? For the sign of Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Okay. The Hierophant is here. Ten of Pentacles. Wait lang, ayusin natin. Ten of Pentacles. And the Chariot. Bottom of the deck is the Ten of Cups. Okay. So this could be a karmic person, karmic relationship. The Chariot is here, Ten of Pentacles. Nakakuha ko ng energy na mukhang pera tong taong to. Parang, pag nagkaroon siya ng pera, maybe gagawin niya yung mga bagay na gusto niya, like mag-travel or umalis, lumayo sa'yo. And, need over the Ten of Cups, yung iba sa inyo, may family, kahit may family na involved, walang pakialam yung taong to with the Six of Swords. And the Moon is here, pero ito nagpapakita talaga ito as reversal, nararamdaman ka energy na reversal. So this is manhid na person. Alam mo yung parang pa-victim siya dito, yung parang feeling niya, may karapatan ako, alimbawa, let's say ito person na to magkapera or magkaroon siya ng chance na makaalis. Which is ikaw yung nakikita nating stuck sa connection or relationship. Wala kang magawa. Itong person naman na to, pwedeng ganun din, pero siya, may choice siya. Pag gusto niyang umalis, gagawin niya yon. Hindi katulad mo, maybe you have a lot of responsibility. Inuuna mo yan, lalo na kung may family, may children na involved. Tapos siya dito yung nasasaktan, nai-stress na problemado, parang part of this person is ayaw niya. Lalo na kung hindi rin siya financially stable or hindi okay yung trabaho niya para sa kanya. Parang feeling niya,
although kasalanan niya yun, or although problema niya yun, kung bakit ganun yung sitwasyon niya sa buhay, kung bakit ganun yung finances niya, nakikita niya na ikaw ay nagiging part noon. Kung bakit siya nagiging ganun. Parang kasalanan mo rin to kung ba't ako ganito, parang ganun. Masyado siyang karmic. Very toxic. Yan yung energy. Okay, emotion ninyo sa isa't isa. The Queen of Cups is here. Eight of Pentacles and the Strength card. The Devil, the Empress. Seven of Wands. Four of Pentacles. Okay. Sa person na to, more on physical attraction yung nakikita niya sa'yo with the Devil. At saka nakitaan kanya na kaya kanyang i-manipulate So that's why. Wala tayong gender specific. LGBTQIA+, lalaki, babae, ano man yung gender mo. Pero mas lalo na kung siya yung lalaki dito sa connection and you're the woman. So nakita niya yung kahinaan mo. So nakita niya, gusto kita, physically attracted ako sa'yo. And ang maganda nito, kaya kitang i-manipula. That's why ikaw yung napili ko or gusto ko. At saka nakakita siya ng opportunity sa'yo. Maybe opportunity makapag-ipon or medyo opportunistic kasi din ng person na to. Opportunista. Yan. Seven of Wands and I feel like malaki yung naitutulong mo sa mga bagay na kumbaga laban niya sa buhay. Naging ikaw yung parang partner, sandalan, tumutulong sa kanya. Pero this person don't appreciate that thing na ginawa mo. Those things. Hindi lang naman isa yun. Marami kang ginawa sa kanya na nakatulong sa kanya. Pero hindi niya na-appreciate yun. Kasi mataas tingin niya sa sarili niya. Mataas ang ego. I will tell you the truth. Medyo it hurts or medyo masakit sa kung pakikinggan mo. Yun nga, makapal ang mukha niya. Pwedeng ikaw na lang rin naman ang nakakaalam niyan. Kasi naramdam mo yun. But yung iba sa inyo kaya masakit kasi with the Queen of Cups, mahal mo yung tao. The problem with you is nagmahal ka, hindi ka naghihintay ng pabalik. Or hindi ka nag-e-expect ng pabalik. Or okay lang kahit walang ibalik sa'yo. Basta binibigay mo yung love na kaya mo. Hindi ganun ang relasyon. Sa relationship, dapat there's partnership, there's equal give and take na magaganap. Hindi yung ikaw lang yung give ng give. That's not love at all. Ang nangyayari niyan kasi, to tell you the truth, ito talaga yung iba sa inyo, bala ka na kung masasaktan ka, pero ganito ako magbigay ng guide. And sabihin ko talaga yung dapat mong marinig. So nakikita ko dito, yung iba sa inyo kasi ginagawa yun kasi nanlilimos ka na ng pagmamahal or you feel like kailangan mong gawin yun, naging obligado ka para mahalin ka ng tao. 'Di ba? With the Eight of Pentacles, yung Eight of Pentacles, this is you. Maybe you're working hard. Maybe sa relationship na to, you're also working hard. Bakit? Kasi gusto mo ng strength card, gusto mo mas tumibay yung relationship or yung pagmamahal sa'yo ng tao. To tell you what, that's not how it works. Relationship, hindi siya dapat ganun. Partnership and love, hindi siya dapat ganun. 'Di ba? Well, isa pa ito sa problem ng mga Libra. They're, they're the people na
bukod sa padalos-dalos mag-isip, bukod sa ganun sila mag-isip, yung Libra is an air sign. May times na, for example, magdidesisyon ka na regarding dito, although Libra talaga hirap magdesisyon yan. Pero once na magdidesisyon ka na regarding this person, biglang mamaya-maya, mahanginan lang ng konti utak mo or ang ulo mo, okay, balik na naman sa, nawala na naman yung decision mo regarding sa kanya, okay, okay lang yan, parang gano'n. Sanay na ako. O baka naman mabago pa yung taong to, ganto ganyan. Tapos bukod pa doon, ugali mo pa yung kung sino pa yung hindi mo trip, kung sino pa yung hindi mo mahal or hindi mo gusto physically, sabihin na natin hindi ka attracted dito sa taong to, yun pa naman yung haharutin mo, or yun pa naman yung bibigyan mo ng chance. Tapos kung sino talaga yung gusto mong tao or yung tingin mo perfect para sa'yo, parang, or yung minsan medyo mataas ang tingin mo doon sa taong yun, yun pa yung hindi mo bibigyan ng chance or mahihiya ka doon sa tao, diba? So ano nangyayari? Nag-i-end up ka sa maling tao tuloy. Air signs are like that. Okay. Honestly, you don't match. Yun yung energy dito. Hindi kayo match, hindi kayo compatible nitong taong to. Regardless sa zodiac sign. Huwag mo isipin yung zodiac sign ng tao. Okay? Honestly speaking, ako astrologer ako. Maraming kinoconsider para sabihin compatible yung isang tao. Compatible kayo. Hindi lang dun sa sun sign ninyo or yung nakilala ninyo zodiac sign ng birthday ninyo. Birthday mo. Birthday ninyo pareho. Hindi lang yun yung tinitignan. Tinitignan din yung placement ng planets. Isa-isa yan. Titignan kung harmonious or maganda yung connection ninyo. Anyway, maraming dapat i-consider to tell if compatible kayo ng tao. Kaya, kahit sabihin kong hindi kayo compatible, pero sasabihin mo, hindi compatible yung zodiac sign namin, hindi lang yung zodiac sign na yun yung babasihan para masabing compatible kayo. Tinitingnan din dito yung mismong oras ng birthday ninyo, mismong time, mismong birthday ninyo at yung place ng birthday ninyo. Yun ang kinakalkula dyan para malaman kung compatible kayo. Okay? Anyway, I'm just saying, the Four of Swords is here in the near future. The Sun. Three of Wands, King of Pentacles. Clarify the King of Swords. Four of Swords, sorry. Four of Swords and the Sun. Nakakamoy ako ng chicheria. I don't know if you're eating chips or what. King of Wands, the Hanged Man. Bottom of the deck is the Four of Cups. Okay. King of Wands, the Hanged Man. Okay. In the future, in the near future, I can see you being happy. Especially, ang choice mo naman kasi talaga, ayan, is, ayun lang maganda sa Libra talaga, yung harmonious, yung as much as possible, ayaw ng gulo or what, or gusto mo at peace lang at ang lahat. So, you're being, at peace. Nagko-concentrate ka na lang sa positivity or what. If recently, meron ka mga bagay na minanifest, patience lang dito with the Hanged Man kasi eventually mangyayari to sa'yo, but I'm not saying now or later. It could take years bago mangyari. But I'm saying na whatever you manifested recently, nito lang, kung nag-manifest ka, makukuha mo yan. Kung nag-manifest ka.
Okay? Kung meron kang mga bagay na minanifest, and especially kung sinamahan mo yan ng music while you are manifesting, maybe you're doing some kind of yoga, meditation, tapos minanifest mo to, or maybe you listen to frequency music or whatever while thinking itong bagay na minamanifest mo. Good thing is that high chance talagang ma-accomplish or ma-achieve mo ito, but it takes time. No, sooner or later or whatever, basta wag ka lang madali sa result. Three of Wands, King of Pentacles. Okay, this is the person that you're dealing with. In the future, I can see someone traveling papunta sa'yo. This person is really thinking of you. Naisip ka nitong person na to. Big change is about to come sa inyo nitong person na to. The Judgment, yan. Magkakaroon ng awakening with regards sa person na to. Wait lang ha. Ibabalik kita kasi yung iba sa inyo baka mag-expect. Guys, hindi ito yung toxic person na sinasabi ko ha. This is a different person. Hindi siya yung toxic na person. Dapat mawala sa buhay mo kasi that's very toxic. And ginagamit ka lang ng taong yun. So, you don't need that person. This is a person with the Seven of Pentacles. May accomplishment, may masasabi. May masasabi sa buhay, may magaling mag-isip pagdating sa usaping finances. Okay? So, yun yung nakikita natin nagta-travel in the near future for you. And yung iba wala namang kinalaman sa love, yung iba meron. So, take only what resonates. Regarding to sa person na toxic, wala tayong nakitang message, so I don't see any future. Ayun. So, ibig sabihin, kung ganyan siya ngayon, ganyan siya in the near future and sa future pa. So, ikaw nang bahala kung hanggang kailan ka magtitiis sa kanya. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.